Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo uli. Gusto kong i-vlog yung nangyari sa akin na naman na actual na trouble na pangyayari sa isang sasakyan. So, kahit anong sasakyan ay mahalagang malaman ninyo na ito ay isa sa prinsipyo ng isang sasakyan na dapat ninyong malaman. Ang naging trouble nito ay ikukwento ko na lamang at sasabihin ko dahil ito ay kapaki-pakinabang sa inyo at sa aking mga followers at doon sa mga sumusubaybay ng aking YouTube channel na Diosdado Makati. Siya nga pala, pinasasalamatan ko po kayong lahat ng mga tumatangkilik sa YouTube channel ko na Diosdado Makati. Pasalamat ako sa inyo sa mga like ninyo at sa mga subscribe ninyo. At sana ay patuloy niyong suportahan ang Diosdado Makati YouTube channel natin. Sapagkat dito ay tinatalakay po natin ang mga aktual at tunay na pangyayari kapag ikaw ay nagmamaneho, kung ano yung kanyang mga nagiging experience, nagiging karanasan sa isang sasakyan. At maaring hindi ninyo naging karanasan to, pero pag inyong pinag-aralan ay magiging karanasan nyo rin. So, ang istoryang ito ay ang tatalakayan natin sa YouTube channel natin ay yung tinatawag na trouble ng fuel leak. So, kapag ka po ang diesel, tandaan po natin na ang engine diesel, yan po ay dumadaloy at umaandar sa pamamagitan po ng diesel. Ang diesel po ay kadalasan, kapag ang sasakyan ay hindi umaandar, isa lang yung magiging dahilan, baka kuha lang krudo. Kapag ang sasakyan naman ay meron namang krudo tapos ayaw pa rin umandar, so doon na magkakaroon ng problema. At ito ang ating naranasan noong mga nakaraang araw. Meron tayong isang sasakyan na tinrobol, yung Hyundai Grace na model 1992. So, umaandar po siya, pero pagkatapos na umandar siya, abnormal yung kanyang andar, minsan ay lalakas, minsan naman ay hihina, minsan ay mamamatay. So yan ang isa sa problema. Tiningnan natin ng diesel, meron naman. So yun ho ang isa sa gusto kong talakayin sa YouTube channel nito. Ang pag-uusapan natin dito ay yung tinatawag na fuel link. Yung fuel link ay isa sa pinakamahalaga na dapat nating malaman. Ang mga palatandaan ng fuel link na abnormal ay una, yung namamatay siya. Tapos pangalawa, yung tumatakbo siya, maandar siya, tapos bigla na lang mamamatay. Minsan naman, yung pangatlo ay abnormal ang takbo ng engine niya. Hindi siya normal, sa madalit salita. So yun ang mga palatandaan kung bakit merong dapat na tayong i-trace na problema sa sasakyan. So yung fuel link, isa yan sa nagiging problema kung bakit nagkakaganon yung ating sasakyan. So ano ang dapat nating mga gawin? Dapat na nating gagawin pagka ganon ang nangyayari. So hindi na maganda yung takbo, at yan ay minsan ay wala pang batak. Bakit? Kasi ang diesel po, pag yan po ay hinangin, tandaan po natin, kahit anong gawin natin, hindi natin mapapaandar. Yun ang kaibahan sa gasolina. Sa gasolina naman, kahit na ikaw ay may gasolina at wala ka namang kuryente, hindi po aandar ang inyong sasakyan. So, yun po yung dalawang prinsipyo na nais kong nakita po ninyo. Kaya pagka nag-trouble kayo ng sasakyan, halimbawa di gasolina at hindi umandar, automatic ang tatakbuhin nyo dyan yung gasolina at yung kuryente. Pag sa diesel naman po ayaw umandar, hindi naman po pwedeng baliwalain lang natin to. Titingnan po natin bakit nagkaganon. So trace natin yung diesel, meron namang diesel, pero ganun pa man, ayaw pa rin umandar. So meron na pong problema. At isa sa nakita natin problema ng i-trace natin ay yung tinatawag na fuel leak. Sa fuel leak po kasi, kapag ang fuel line ng sasakyan ay meron siyang leak, nagkakaroon po ng mga leak yan. Minsan lumuluwag yung mga tornilyo dun sa fuel injector. Minsan naman doon sa injection pump.
magkakaroon ng leak doon. Paano mo malalaman yun? Patayin mo yung makina. Pagkatapos ng patayin mo makina, bombahin mo yung filter niya, yung pinaka pump filter niya sa taas. Pag binomba mo yun, pagka binomba po ninyo, mararamdaman nyo kaagad, malambot yun, hindi gumagana. Ibig sabihin, may hangin yung inyong sasakyan, may hangin yung makina ninyo, kaya isa sa hindi umaandar. Kaya, pag binomba po ninyo yung fuel filter niya, malambot sa una, hanggang bombahin yung tuloy at titigas yun. Pag tigas po noon, patay ang makina, makikita po ninyo kung saan merong link. Puntahan nyo na yung mga linya ng diesel, papunta sa makina, papunta doon sa injector. Pag nakita po ninyo, magkakaroon po kayo ng makikitang basa-basa. So, pagka po basa-basa yun, ibig sabihin, basa ng krudo, doon po yung simisingaw, doon po kumukuha ng hangin yung makina, kaya abnormal ang kanyang takbo. Yun po ang dapat nating i-trace. Ngayon, tapos na tayo doon sa pag-i-trace noong fuel link. Pagkatapos po natin yun, kung ano man yung kanyang problema doon, baka kulang higpitan po natin. Pero kadalasan po dyan, yung doon sa may injection pump, meron pong return tsaka inter yan yung outer at tsaka inter. Yung diesel tumatakbo po papasok at meron din tumatakbo sa palabas. Ngayon, kadalasan dyan, sa pagka matagal na, yung pong copper washer niya doon sa may tornilyo ng injection pump doon sa taas at saka sa inter at saka sa outer, meron po dyan na 17 ng laki ng bolt niya. Meron pong washer yan, yung copper washer. Pagka po yun ay lumipis na, yun po ay nagiging cause ng leak. Meron namang pagkakataon na yun po ay nakukupi o nababaluktot. Kaya minsan nilagay hindi lapat. So, nagkakaroon din po yan ng fuel leak. So, kailangan po natin doon, palitan natin yung washer. At tanggalin natin yung tornilyo, palitan natin yung washer, at pagkatapos nun, ikabit po natin. Ngayon, pagkatapos po natin ikabit at paandarin po natin yung first cylinders natin na fuel injector, buksan po natin para yung lahat ng mga hangin sa loob ay maalis habang ini-start po natin. Tapos isara po natin at start po ninyo, makikita po ninyo normal na yung andar ng makina. Hindi na po siya mamamatay, hindi na siya abnormal. Tuloy-tuloy na. Pati minor niya magiging maganda na. Yun po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganong problema. Sasakyan natin, mamatay, umaandar, namamatay. Hindi natin mapaandar, nahihirapan tayo. So yun po ang mga nagiging cause. Kaya ang pag-trace po ng trouble sa sasakyan ay unti-unti. Isa-isahin mo kung saan nagiging cause ng problema. So, mahalaga po yung alam natin kung ano ang nangyayari doon sa ating sasakyan. Para nun anytime na nagkaroon ng pagbabago, alam na natin kung saan natin pupuntahan. So, yan na lamang aking YouTube channel na iba-vlog. So, alam ko na doon sa mga nakikinig nito ay maging kapakipakinabang sa inyo. Salamat sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Diyos.